Matapos ang impresibong pagkapanalo ng ating kababayan at pambato na si Mark Magnifico Magsayo kontra nga sa Amerikanong si Pablo Cruz. Apat na buwan lamang ang nakalipas ay sunod naman itong sinagupa ang Mexican slugger at knockout artist na si Julio Ceja para sa isang world title eliminator bout. Ang magwawagi sa labang ito ay siyang magiging rank number 1 contender ng nooy WBC featherweight champion na si Gary Russell Jr. Hindi nga po basta-bastang fighter itong si Julio Ceja sapagkat may pambihirang knockout power din ang Meksikanong ito. Sa katunayan, sa pagsisimula ng karera nito bilang isang professional boxer ay nakapagtala nga po ito ng 18 sunod-sunod na panalo na ang lahat ay puro knockout at ang matindi pa rito, ang karamihan sa kanyang mga tinalo ay first round lang ang inaabot at yan nga po ay nangyari sa loob lamang ng 4 na taon mula 2009 hanggang 2012. At bukod pa nga po dyan ay dati na rin itong naging world champion. Taong 2013 nang masungkit nito ang bakanteng WBC Silver Bantamweight title kontra sa kapwa Meksikano na si Juan Jose Montes via technical knockout sa ika-10 round. Taong 2015 na maagaw naman ito ang WBC Interim World Super Bantamweight title sa isa pang Meksikano na si Hugo Ruiz sa loob lamang ng 5 rounds. Kaya naman masasabi natin na isang napakadelikadong laban ito para kay Magsayo dahil malakas at di hamak na mas malawak ang karanasan nito bilang isang professional boxer. Sa betting odds ay makikitang halos patas lang ang dalawang fighter pero ganun pa man ay madami ang nagsasabi na lyamado itong si Ceja sa kanilang magiging laban at malabo nga raw manalo ang ating pambato na si Magsayo at ayon pa nga po sa isang kilalang betting site na thegamblingsite.com na bagamat undefeated daw nga po itong si Magnifico Magsayo ay wala pa raw itong nakakalaban na di-kalibring fighter. Kumpara nga naman dito kay Ceja na ilang beses nang napalaban sa mga world caliber opponent. Pero ganun pa man, marami ang mga boxing fans ang hindi sang-ayon dito. At ultimo nga ang ating pambato sa bantamweight division na si Janriel Cuadro Alas Casimero ay hindi pabor para sa Meksikano. Sapagkat para nga po sa hindi nakakaalam, bago pa man maganap ang laban ng dalawa ay naka-sparring na ni Cuadro Alas itong si Ceja at di umano ay ginulpi niya raw ito. Ano yung taya mo? Ha? Ano taya mo yan? Knockout, 1,000. Kanino? Kay Magsayo. Kay Magsayo? Oh? $1,000? Ilan? Dalawa? Kaya ko yun eh. Bugbuguha yun sa sparring eh. Na-sparring mo yun? Oo. Yung si Cejas? Na-sparring mo yun? Oh? Kaya naman alam niya na kayang-kaya itong patulugin ni Magsayo sa kanilang magiging laban. Bago ang kanilang sagupaan ay may undefeated record ang ating bida na 22 wins, 15 knockouts at may 66.67% na knockout ratio. Samantalang ito namang si Julio Ceja ay may impresibong record na 34 wins, 28 knockouts, 4 natalo at 1 tabla at may napakataas na 88.68% knockout ratio. Ang kanilang laban ay naganap sa T-Mobile Arena, Las Vegas, Nevada, USA kung saan ang main event dito ay ang sagupa ng ating pambansang kamao Manny Pacquiao at ng Cuban fighter na si Yordenis Ugas. Sa mismong laban, unang round pa lang ay naka-score na kaagad ng knockout itong si Magsayo matapos sumapol ang isang left hook sa mukha ng Meksikano. Subalit sadyang may tigas din talaga ang mukha nitong Meksikano sapagkat imbis na umatras matapos bumagsak ay tila lalo pa itong lumakas at ginanahan sa laban. Sa mga sumunod na round ay inatake nito ang bodega ni Magsayo.
Pagsapit ng round 5 ay dito na umepekto ang mga suntok na pinapakawalan ng Meksikano sa katawan nitong si Magsayo. At kung inyo nga pong papansinin, ay bahagyang bumagal itong si Magsayo dito, na agad namang sinamantala nitong si Ceja upang maipatama ang solidong lepok sa panganga ng ating bida na naging dahilan sa pagbagsak nito. Kung ating nga pong papansinin, in fighting style ang ginamit ni Ceja sa labang ito o malapit ang pag-atake na gamit ang lakas. Sobrang epektibo nito para may setup ang body shot sa katawan nga ni Magsayo. Kaya naman pagdating ng round 7 ay dito na nakaisip ng malupit na adjustment ang legendary coach na si Freddy Roach upang basagin ang opensa nitong si Ceja. At dito nga ay sinabihan si Magsayo na sa mga susunod na round ay gamitan ito ng clinch o pagyakap sa tuwing papasukin siya ng Meksikano. At dahil nga po sa discarding ito ay unti-unti nga po nakabawi sa laban ang ating bida. At pagsapit nga po ng round 10 ay dito na tuluyang tinapos ng ating bida itong si Julio Ceja. Muntik nang tumalo kay Magsayo, binugbog daw di umano ni Casimero sa sparring. Ano po ang opinion nyo para dito? At sa performance ni Magsayo? Paki-comment nyo na lang po sa baba at pag-uusapan po natin yan mga idol.